solve another problem. RCB involving strength, flexural strength of beams under ultimate strength design. And determine the ultimate moment capacity of the triangular beam as shown. Given f prime of c, fy, and use as is given. Okay, still same paras kanina. Calculate the ultimate moment capacity by using Brignon's theorem and stress block by parts. Okay, initial assumption. Agad-agad na yan. Assume still yields. Lagi. Assume still yields or Fs greater than Fy. Okay, so paano yan? 0.85. Hindi. T equals T muna pala. T equals T. Ayan, 0.85 F prime of C by gross area ng concrete is equal to AS times Fy. Okay, solve natin yung area ng concrete. Area ng concrete is just AS na 2946 by Fy na 420. Divide natin sa 0.85, 0.85 F prime of C na 21. So, area ng concrete yan. Torque yan sa, magagamit ko ba itong B? Sa B na lang. Area ng concrete. Okay na yun. Yan na lang ilagay natin para di ko na itatype. Okay. Our value for that. And then, pinapakompute sa atin. Paano yung area niyan? Ito, madali lang to. Unlike kanina na composite kasi yun eh. So, di natin masabi kung nasaan yung mas ano lang din pala, pwede pala, masasabi pala natin pag kinuha muna natin yung area concrete. Pero dito, alam mo na, agad na dito lang. So, di naman siya pwede lumagpas dito eh. Ito lang yung concrete niya. Concrete na part. So, ayan yung examine natin. So, kung hatiin natin siya, pwede natin hatiin natin to by parts para sa isang solution. Oops. Pwede ko ba ilock na lang to? Okay. Duplicate. Ayan. Dito naman to isa. Okay. So, pangalanan ko tong X. And X na rin to, syempre. Ito yung A. Yung depth ng compression block. So, syempre, itong gitna, 560 minus 2x. No? 560 minus 2x. Minus 2x. Okay. So, ano yan? Pwede natin mahati. Yung area 1. Area 1 na rin to. Dalawa nun. Tapos area 2. No? Okay, so ano muna gamitin natin? By Vrignon's theorem. Pero dapat, masolve muna natin yung A. Okay, check muna siguro natin. Kasi ito, may X ka, may A ka. So, anong gagawin mo dyan? Pwede ka mag-ratio and proportion. Mag-ratio and proportion ka. Similar triangle naman yan. Kasi same sila na, ito, angle na to, same sa angle dito. At angle na to, same din sa angle ng buo. So, or yung kalahati pala. So, ayan. Hindi pwede tayo mag-ratio and proportion dyan. Magiging sa baba na lang. Or dito na lang. X over Y. Ay, X over A pala pangalan ko. No? Ayan. X over A is equal to, eto. 560 over 2. Yung buo muna. 560 over 2 over 360 plus. 360 plus 100. So that is 460. So we can express now X in terms of A. Paano yan? X ay 560.
divided by 2 divided by 460. So, ayan. Haba, no? Pwede ko ba siya 1423 na lang? 14/23. Naka-express in terms of A. So, yan na. So, yung x natin, may value na siya na naka-in terms of A. So, di, pwede na natin masolve to. No? Yung area ng concrete, pwede natin masolve. Pero dapat, ma-check muna natin if, ano, kung tama yung assumption natin na still yields. 'Di ba? So, palabasin natin yung A gamit tong area ng concrete na yan. So, ayun. Kung hatiin kasi natin, sige, sige, isa-isahin natin yan. Transfer ko na lang. Okay, dito ko muna isulat. Yung area ng concrete is just, 1/2. 1/2 nito, base times height. Dalawa nun. So, 1/2 ng dalawa. So, wala na rin. Parang 1 lang. 1/2 times 2. Tapos, base ay x, ang height ay a. Base ay x, ang height ay a. So, ayun na yun. Hindi yung ito tsaka to. Paano yung gitna? 500 minus 2x. 560 pala. Minus 2x. Multiply mo sa a, yung height. A din yun. Ayan, simplify. Cancel, cancel. X gawin nating, 14/23 na a. Tapos may a ka pa. A squared na yun. Plus yung a, iunahin ko. Tapos magiging 560 minus twice ng x. X ay 14/23. 14/23 ng a. Ayan. Pwede na ba ma-simplify? Pwede siya magiging 14/23 times a squared. Actually, ito rin magiging a squared din to, di ba? Pero magiging times to siya. Sige nga, anahin muna natin. 14/23 a squared plus 560a. 560a minus twice nung 14/23. Tapos a times a squared. Okay. That is equal to area ng concrete. Kung simplify pa natin, magiging 14/23. 14/23, para naging 1 minus 2. Di ba? So, that's -1. -1 lang yun ang 14/23 times a squared plus 560a, then plus constant. Kung ano yung constant na yan. Yan na yung gamitin natin. Yun yung nandito. Equal na yan dito. Yan. So, kung isosolve natin sa A, pwede naman natin gawin, express natin as Though pwede na nga kanina shift solve yun pero palabasin muna natin yung nakaganyan. Silipat ko to dun para maging positive siya. 14/23 ilipat na magiging a squared. Ito gawin ko tong area ng concrete na lang ha. So minus 560a tapos plus area ng concrete. And that will be equal to 0. O, ayan na. Solve na sa A. Solve for A. Okay, so maybe naman nakastore naman na sa B yun, di ba? Okay, shift tayo, equations, tapos quadratic. So, ayan, 14/23. A squared yan, minus yung B, 560. Tapos yung area ng concrete. So, ayan. Laki. 772 yung isa. Yung isa, 147. Anong gagamitin mo? Yung 7, ano yun na? 7 what? 772. O, ang buong length niyan ay 3,460 lang. Buong height pala. Di hindi yan pwede yan. Ito lang yan pwede. 147. Point. Ayan. Hindi ko pala ma-store yan. Kopyahin ko na lang. So, ito yung A natin. So, which, mas okay pala kung nag-ano na lang, nag-shift solve na lang.
Maso-store mo pa, 'no? Oo, pwede natin balikan 'yan dito. Mag-shift solve tayo, store natin sa A. -14, -14/23 times A squared plus 560A equals yung nasa B. Oops, pangalanan natin pala yung A. Doon natin isa-store eh. Tapos ang A ay mga, anong lumabas na value? 147. Pero pwede mo maging hint. Ito, less kalahatiin mo lang yan. Sabihin mo 150. Estimate lang naman yan eh. 1B as is. Wala ka, nangyari dun. Yun, nangyari dun. 147. Yan, nakastore na yan sa A. Ito na lang nakastore sa A. Para alam natin kung saan nakastore. Okay. Ayan. MM. So, kailangan mo na lang i-check yung C tsaka Fs. A over beta 1, tas ang Fs ay 600 times D minus C all over C. Okay, so C muna tayo. Ang C ay beta 1. Magiging beta 1 nun. Base sa F prime of C, 21 lang naman. So that is less than 28. So that is 0.85 lang ang beta 1 natin dyan. Okay, so 0.85 lang. 0 A over 0.85. So, ayun yung sa C, 173. Kailangan pa ba yan? Sige, mamaya ko na lang sige na, lagay ko na lang din. Okay, okay. Ayan yung C natin. Tapos yung Fs, nakastore sa S, nakastore na yun sa C, 600, D minus C over C. Ano yung C? Ano yung D natin? Ano yung D natin? Yun yung effective depth, ayun distance, that is 360. And 360. Calc, 645. That's greater than Fy. Edi tama yung assumption natin. Pero store ko yan sa F. Okay, store ko yan sa F kasi, yan, Fs. Gagamitin kasi natin yan eh. No, since less than siya sa 1,000, unlike kanina, greater than Fy, so therefore, still yields din. Pero less than, ano nga eh, greater than Fy, pero ano siya, tawag dito? Transition region. Less than 1,000 siya eh. So, greater than Fy, but less than 1,000. So, transition region siya. So, makuha natin value ni Phi ay, ito naman, 0.65 plus 0.25. This is the formula. So, Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Okay. So, Phi naman, 0.65 plus 0.25 times Fs, nakastore sa F, minus Fy, Fy 420, over 1,000, minus Fy, minus Fy, 420. 0.74. Ayun, 0.747. Store na lang natin yan. Sa strength reduction, E na lang. Wala pa naman yun eh. Okay. So that is our F. Phi. So ayun na. May phi ka na. Masasolve mo na yung either Varignon's theorem or by stress block by parts. Okay? So by Varignon's theorem, dito na lang,
by Brignon's theorem, sabi ko nga, area 1, area 1, area 2. So, may corresponding din yan. May mga corresponding distance din yan. Pangalanan natin to na, ayan, 1/2. Ayan yung y1. Tapos yung sa y2 naman, kalahati lang naman yan. Ito yung y1, y2. Meron na tayong gross concrete area. Nakuha na natin yan. Nasa B na yun. So, for that, dalawang area 1 times y1 plus area 2 y2 equals buong area ng concrete times y bar. So, ayun. Meron tayong makuha ang y bar dyan. Na siguro saan banda? Nasa taas yung ano eh. So, shifted siya upwards. Siguro less than ano siya, less than y2. Yun yung y bar natin. Ganyan. Solve na lang muna natin yung A1, A1, Y1, A2, Y2. A1. A1 pa sa'yo. A1 ay ano, hindi muna natin i-times 2. 1/2 x times A lang naman yun. 1/2 x times A. Ano yung x ulit? Ayan, 14 thirds, 20 thirds. 1/2, 14, 20 thirds ng A. May A pa. A squared na yan. Okay. O, yun na yun. For area 2, ay, yun naman yung 560 minus 2x over A. I times A. 560 minus 2x times A. Simplify. 560 minus 2 times x niyan ay 14 23rds din. 14 over 23rds ng A. 560 minus 2 x 14 23rds A times A. Ayun. May na-store na tayo sa A, di ba? Direct sub na. Saan ko naman to i-store? Ano pa ba? A, B, C, D, E, F. Wala na akong maisip. Dapat nagkaanan ako eh. Okay na yun. Di naman kailangan yung C eh. Sige, so 1/2. Oops. Ayusin nga. 1/2. Oops. May x pa pala. Ang x, store na natin sa x. That's 14 over 23 ng A. Ba yung A ko? 147? 147. Okay. So, ayan yung x. Store natin sa x. So, ayun na. 1/2 times base times 14 23rds times 1/2 14 23rds times a squared. Hindi ko pala nagamit din yung x kasi simplified na pala to. So, ayun yung area 1. 662. Ako ilalagay yan. Hindi pwede na sa B. B at C na lang. Yung B naman, ay hindi. Total, ano pala to? C at D na lang. Sige, sa C at D. Kulang ko lang kasi yung sa kasya eh. Pati pa yung canon, hanggang pati numbers pwede mo mapag-storan. So, ayun na yun. Para sa area 2 naman, that will be 560 minus 2x. Nakastore naman na yun sa x. Test na lang natin. 560 minus 2x times a. Ayun, mas madali pa. Yan na yun. Laki. Sa D naman yan. Okay, okay. Ayan. Meron tayong A1, A2, Y1, Y2 na lang. Ang Y1, ayun, ano lang yan. Ang Y1 is just, since triangle yan, 1/3 ng A. Dali lang tandaan, 1/3 ng A. Triangle yan. Ang Y2, kalahati naman ni A. A over 2. Ganun lang.
So, pwede natin makuha ang y bar. Okay? So, sige. Solve natin si y bar. That will be 2y's ng A1, area 1. Ano yun, nasa C. Tapos, moment arm ng y1 ay 1/3 lang ng A. 1/3 ng A. Tapos, plus mo sa A2, nakastore sa D, di ba? Times y bar nun ay A/2 din. O, di-divide na lang natin sa total concrete area na nasa D ba? Ay, tama. Ayun sa B, 69, di ba? Ayan na, 693, concrete area. So, ito na yung y bar. 59.01. Store natin yan sa y. Ayun. There we go. Oh, ayan, 61, ay 69 mm. Actually, pwede na yun eh. Magagamit mo na yan. Sa Beveridge's theorem na approach. Ito na, Beveridge's theorem. Ano na tayo? MPMN na agad tayo. PMN. Wherein ang P doon ay may value na tayo. P. Tapos ang MN, since nag-Brigance theorem tayo dyan, pwede na natin gamitin yung AS. ASFS. Ay, ASFY. Ayan. Tapos D minus effective depth. Ayun, effective depth minus Y bar na lang. Doon naka-act yung ano eh. Doon nag-act yung force mo eh. Hindi ko pala nalagyan no. Ayan. Oops. Ayan. Ibahin ko kulay. Purple ulit. Ayan. So dito siya nag-act. Kung ma-duplicate. Ayan, dito siya nag-act. Ang concrete natin. Diyan nag-act yung concrete. Dito naman ang concrete. Ang compression, concrete nga rin. Dito naman ang tension na ASFY. Yung steel na part, at dito naman yung sa concrete. 0.85 F prime of C total area ng concrete. So, ganyan. Kaya ang distance na to, yung moment arm natin, ay pinapangalan ng, ayan. So, yun na yung D minus Y bar. Yun na yung moment arm natin. D minus Y bar. And times natin sa times 10 to the negative 6 para maging wait lang. Saan ko i-store? Sa E ko nga pala i-store? CD pala. Tama lang. Kinabahan. So, sige sa E. So, that is nasa E times AS. Yun ba yung 2946? 2946 AS. FY natin ay ano yun? 420. 420. Tapos D. Ang D natin ay 360. 360 minus Y bar. Nasa Y. Times yun 1 times 10. To the negative 6. To the negative 6. Ayan. 0.74. 69. Yan. 269.04. Sino ba sagot? Ayan. Ayan, 269.04. This is the answer. Ginawa ko rin ng spreadsheet. 269.04. So, that's it for M. Kilonewton.
meters. PMN. Ayun. 269.0443 digits. Kilo, Newton, meters. Ayun na. Yun pag ginamitan ng Bivarignon's theorem. Pag ginamitan naman ng isa, by ano yun? Stress block. Stress block by parts. SB by parts na nga lang. Tinamad. Stress block by parts. Approach. O, edi ganun din. PMN. Pero ang gagamitin na natin ay yung 0.85 F prime of C na. 0.85 para magamit natin yung 0.85 F prime of C. Tapos yung per block na. Area 1. Ayun, area 1. Tapos yung area 1, ito area 1. Or dalawang area 1 na pala yun. Sige, gawin ko ng dalawa. Paras lang din naman sa ginawa natin sa Varignons. Pero hindi lang kinuha directly yung y bar. Dalawang area 1 times d minus y1. Yun na yun. D minus y1. Ay, wait lang. Tama. D minus y1. Tapos, area 2. Ganun lang. Plus area 2 times d minus y2. Ayan. Multiply by is 10 to the negative 6. So, PMN, it should be parehas lang. So, ang phi natin, ulit na nga lang. So, phi times 0.85 F prime of C ay 21 ba yun? 21 nga lang. 25. 0.85 F prime of C. Tapos ayan. Twice ng area 1. Saan yung area 1 natin? Dito yan, oh. Ginamit din natin sa Bivarignon's theorem, eh. Twice ng area 1 na nasa C times y1. Ang y1 natin, 1/3 lang na A. Twice na area 1, tapos D muna pala. D ay 360 minus 1/3 na area ng A. 1/3 ng depth ng compression block. Okay. Plus area to naman, pastor yun sa D, multiplied by 360, yung depth natin, minus y2 naman, which is kalahati lang ni A. B minus A over 2. A over 2. Let's multiply by 1 times 10 to the negative 6. Ayan, same, 269 din, 0.04. Ayan. That's how we solve this problem. Yun lang naman tanong eh. Diba? Yun lang yung tanong. Kilonewton meters. Ayun, pare sila. Paano mo na palabas? Yeah. Ganyan. That's how you solve this kapag triangular ang binigay. Check muna. Kunin mo muna yung gross. Huwag mo muna gamitin yung AB, yung pang rectangular. Ayan. Then check mo kung still yields or still does not yield. Pero pwede, iksi lang naman yan kasi kukuha ka pa ng balance. Pero may problem naman kasi na nakukuha yung balance condition. So, doon na lang natin gamitin ang Robal AS-BAL. That's it for this problem. Thank you.